Pera ng mga nag-aagaw buhay kong anak ang pinambili niyo ng kaligayahan. Habang nakakabit sa mga tubo, ang dalawang anghel ko sa loob ng malamig na ospital, nagpapakasarap kayong dalawa sa isang mamahaling kama. Pabayaan mo na ang mga pabigat na yan, ang walang awang utos mo sa iyong kabit. Pero tapos na ang panahon ng pagmamakaawa ko, isang sampal ng katotohanan at patong-patong na resibo ang dudurog sa inyong kasakiman. Handa na ba kayong magbayad sa bawat patak ng luha ko? Huwag mong istorbohin ang asawa mo, Mara. Nagpapahinga yung tao dahil na-stress sa kakahanap ng pambayad sa dalawang anak mong ipinanganak na kulang sa buwan. Kasalanan mo yan dahil lampa ka magbuntis, kaya matuto kang magtiis. Ang nakakalasong mensahe na yon mula sa kanyang biyanan na si Magdalena ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa isipan ni Mara habang nakatayo siya sa harap ng isang makinang nagluluwa ng pera. Basang-basa ang kanyang manipis na uniforme bilang kahera sa supermarket dahil sa walang awang pagbuhos ng ulan. Sa kanyang panginginig, mahigpit niyang hawak ang isang maliit at kulay asul na medyas ng sanggol na binili niya mula sa kanyang kakarampot na barya, kasama ang isang papel mula sa ospital. Iyon ang paunawa na kailangan na nilang magbayad upang maipagpatuloy ang gamot ng kanyang dalawang anghel na nakikipaglaban kay kamatayan sa loob ng Longkind. Ngunit habang nakatingin siya sa umiilaw na screen ng makina, tila huminto ang pag-ikot ng kanyang mundo. Ang balanse ng pondong pang-emerhensya na inilaan nila para sa mga bata ay tuluyan ng naging serye ng mga letrang nagpapahiwatig na wala na itong laman. Isang malamig na pamamanhid ang gumapang mula sa kanyang mga paa paakyat sa kanyang dibdib. Parang may isang nakikitang kamay na sumakal sa kanyang lalamunan, pumipigil sa kahit anong hikbi na nais ko mawala. Hindi siya sumigaw. Wala siyang lakas upang magwala. Ang tanging nagawa niya ay titigan ng papel sa kanyang kamay na unti-unting nalulusaw dahil sa pinaghalong luha at tubig ulan. Ang mga pamilyar na kalsadang madalas niyang lakarin araw-araw ay biglang naging isang dayuhang lugar na puno ng panghihilakbot. Saan napunta ang pera? Paano mabubuhay ang kanyang mga anak na bawat paghinga ay nakadepende sa halagang iyon? Nabalik lamang ang diwa ni Mara nang biglang umilaw ang kanyang lumang telepono. Isang mensahe ang pumasok mula sa kanyang hipag na si Marie Chris. Isang larawan ang bumulaga sa kanyang paningin, sinundan ng mga salitang nagdadahilan na tila nagkamali lamang ng pinadalahan. Sa larawan, makikita ang asawa niyang si Maverick. Nakangiti ito ng pagkatamis-tamis. Ang balat ay nasisinagan ng ginintuang araw sa isang sikat na pasyalan sa dalampasigan. Ngunit ang tuluyang dumurog sa natitirang piraso ng puso ni Mara ay ang kamay ng isang babae na nakapulupot sa braso ni Maverick, si Mireya. Pareho silang suot ang isang mamahaling pares ng relo na kikinang-kinang sa harap ng kamera. Ang perang dapat sana ay pambili ng gamot at hangin para sa kanyang mga anak na nag-aagaw buhay ay nakapulupot ngayon sa pulso ng babaeng sumira sa kanyang pamilya. Wala siyang sinayang na oras. Tumakbo siya pabalik sa ospital, hinahayaan ang hagupit ng hangin at ulan na hampasin ang kanyang nanghihinang katawan. Pumasok siya sa pasilyo ng paggamutan. Ang kanyang mga yapak ay nag-iiwan ng mga bakas ng tubig sa malinis na sahig. Tumigil siya sa tapat ng salamin ng silid kung nasaan ang mga sanggol na nangangailangan ng masidhing pangangalaga. Idinikit ni Mara ang kanyang nanginginig na palad sa malamig na salamin. Pilit na inaabot ang maliliit na katawan na nakakabit sa napakaraming tubo. Ang kanilang mga dibdib ay mabilis na umaangat at bumabagsak, tila nagmamakaawa ng karagdagang oras. Nilamon niya ang matinding pait sa kanyang lalamunan at tahimik na nangako sa harap ng naghihingalong liwanag. Hindi niya hahayaang mamatay ang mga ito nang dahil sa kasakiman ng iba. Biglang bumukas ang pinto ng pasilyo. Pumasok si Maverick. Suot ang isang basang jacket. Umaaktong parang isang nag-aalalang ama na nagmamadaling umuwi mula sa trabaho. Lumapit ito kay Mara at hinawakan siya sa balikat.
Nagtatanong kung ano ang nangyari sa mga bata. Ngunit bago pa man makasagot si Mara, isang malakas na amoy ang nanuot sa kanyang pang-amoy. Hindi ito amoy ng pawis mula sa pagtatrabaho. Isa itong matapang at murang pabango ng isang babae. Ang parehong amoy na matagal na niyang napapansin, ngunit pilit niyang binubulag ang sarili. Hanggang kailan niya kayang lunukin ang mga kasinungalingang ito upang mapanatiling buhay ang kanyang mga anak? Huwag mo akong titingnan ng ganyan, Mara. Para namang ako pa ang may kasalanan na nawala ang pera sa account. Baka nakalimutan mo lang na na-withdraw mo na noong nakaraang buwan. O kaya naman ay baka nanakawan ka sa siksikan sa supermarket. Ang hirap sa'yo, lagi mong isinisisi sa akin ang lahat ng kamalasan mo. Ang bawat salita ni Maverick ay parang mga maliliit na hiwa ng labaha sa pandinig ni Mara habang nakaluhod siya sa malamig na sahig ng kanilang maliit na kusina. Hawak niya ang isang lumang planggana na puno ng mga maduming damit ng asawa. Habang nagsasalita si Maverick ng may halong pagkairita, dahan-dahang inilubog ni Mara ang kanyang mga kamay sa tubig na may sabon. Hindi siya sumagot. Hindi niya ipinakita ang panginginig ng kanyang mga daliri nang maramdaman niya ang malakas na amoy ng alak at ang nanunuot na bango ng bulaklak mula sa polo ni Maverick. Isang pabangong hindi kailanman naging kanya. Sa loob ng kanyang dibdib, may isang bahagi ng kanyang pagkatao ang dahan-dahang namamatay at nagiging abo. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itapon ang basang damit sa mukha ng asawa at ipakita ang larawang ipinadala ni Marie Chris. Ngunit tuwing bubuksan niya ang kanyang bibig, naaalala niya ang mukha ng kanyang mga anak sa longkin. Kung lalaban siya ngayon, kung palalayasin niya si Maverick, sino ang magbabayad para sa kuryente ng makinang nagpapanatili sa kanilang paghinga? Sino ang kukuha ng mga benepisyo sa kumpanya nito para sa susunod na operasyon? Pasensya ka na, Maverick. Baka nga nagkamali lang ako ng tingin. Mahinahon niyang sagot. Ang boses niya ay parang isang patay na dahon na tinangay ng hangin. Walang buhay, walang emosyon. Eksakto namang pumasok sa pintuan ng kanyang biyena na si Magdalena, bit-bit ang isang plastik ng mga pagkaing tira-tira mula sa isang handaan. Agad na dumiin ang tingin ng matanda sa basang sahig at sa nakaluhod na si Mara. Ano pang hinihintay mo riyan, Mara? Tuyuin mo agad ang sahig. At huwag mong bigyan ng sama ng loob ang anak ko. Pagod na ang tao sa pagtatrabaho para lang itustos sa mga hospital bills nyo. Tapos sasalubungin mo ng ganyang mukha. Lumapit si Magdalena at sadyang itinoon ang dulo ng kanyang tsinelas sa kamay ni Mara na nakapatong sa semento. Tandaan mo, kung hindi dahil sa amin, nasa kalsada ka na sana noong namatay ang nanay mo. Napakalaki ng utang na loob mo sa pamilyang ito. Kaya kahit anong hirap, lunukin mo. Dahil ang babaeng matigas ang loob, lalong pinagkakaita ng biyaya ng langit. Binitawan ni Mara ang hawak na sabon. Naramdaman niya ang hapdi ng pagkakadiin ng tsinelas ng biyanan sa kanyang balat. Ngunit mas matindi ang hapdi ng bawat salitang ipinupukol sa kanya. Ang konsepto ng utang na loob na dati ay itinuturing niyang pagpapala. Ngayon ay naging isang kadenang bakal na nakapulupot sa kanyang leeg. Nang sumapit ang hating gabi at mahimbing na ang tulog ni Maverick dahil sa kalasingan at pagod mula sa bakasyon nito, marahang bumangon si Mara. Tanging ang mahinang liwanag ng buwan na dumadaan sa bintana ang nagsisilbing tanglaw niya. Nagtungo siya sa ilalim ng lababo, sa pinakasulok-sulok na bahagi kung saan nakatago ang mga lumang kagamitan. Doon, sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang dyaryo, nakuha niya ang isang makapal na kwaderno na may punit-punit na pabalat. Sa loob ng tahimik na gabi, tanging ang tunog ng bawat pahinang nililipat ang maririnig. Inilabas ni Mara ang isang maliit na ballpen at ang unang piraso ng ebidensya. Ang resibo mula sa ATM na nagpapakita ng zero balance at ang sulat
mula sa ospital. Sa tabi nito, isinulat niya sa maliliit ngunit malinaw na letra, "Petsang ngayon. Nawala ang pondo para sa gatas at gamot ng mga bata. Maverick, sabi mo ninakawan ako. Pero alam ko ang totoo. Ang bawat linya na isinusulat niya ay tila isang panata. Hindi na ito simpleng listahan ng gastusin. Ito ang kanyang listahan ng mga kasalanang dapat pagbayaran. Isang golden moment ang namuo sa kadiliman ng dahan-dahan niyang haplusin ang pahina. Tila binabasbasan ang simula ng kanyang lihim na laban. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagsuko, ay nagningning ng isang kakaibang liwanag. Malamig, matalim, at mapanganib. Ngunit habang nagbubuklat pa ng mga lumang dokumento sa loob ng kahon upang humanap ng mga nakaraang resibo, may isang puting sobreng nahulog. Ito ay isang dokumento para SSS at PhilHealth na may pangalan niya. Ang pirma sa ibaba ay Maristela, ngunit nang tinitigan niya ito ng maigi, napagtanto niyang ang bawat kurba ng letra ay hindi kanya. Ito ay isang peking pirma, isang panggagaya na ginawa ng may layuning mandaya. Para saan ang dokumentong ito? At anong karapatan ang ninakaw sa kanya habang siya ay abala sa pag-aalaga sa kanyang mga nag-aagaw buhay na anak? Nabalik lamang ang kanyang ulirat nang marinig niya ang mahinang kaluskos mula sa likuran. Ang anino ni Maverick ay mabilis na humaba sa dingding habang ito ay dahan-dahang lumalapit sa kusina, tila naghahanap ng tubig sa gitna ng kalasingan. Mabilis na isinara ni Mara ang kwaderno at idiniin ito sa kanyang dibdib. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang tadyang. Lilingon ba siya? O huli na ang lahat para itago ang kanyang tanging sandata? Hindi sapat ang barya para pambayad sa buhay, Mara. Pero sapat na to para malaman mo kung sino ang totoo mong kakampi. Ang boses ni Mang Mansyon ay parang isang mainit na kumot sa gitna ng malamig na gabi habang inilalagay niya ang 2 lata ng gatas sa loob ng lumang bag ni Mara. Sa maliit na tindahan sa kanto ng barangay, ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ikot ng lumang bentilador na tila humihingal sa pagod. Nakatitig si Mara sa mga kamay ng matanda, mga kamay na puno ng kulubot, ngunit puno rin ng kabutihan. Bayaran mo na lang kapag nakaluwag-luwag ka na, anak. Alam kong mahirap ang pinagdadaanan mo sa ospital. Dagdag pa nito, habang tinatapik ang balikat ng babaeng tila pasan ng buong mundo. Nagsimulang mangilid ang luha sa mga mata ni Mara. Bilang isang kahera sa supermarket, sanay siya sa pagbibilang ng libu-libong piso na hindi kailanman magiging kanya. Buong araw siyang nakatayo, tinitiis ang pamamaga ng kanyang mga paa at ang sakit ng kanyang likod para lamang sa kakarampot na sahod na agad ding nauubos sa mga gamot na hindi sapat. Bawat pagpindot niya sa keyboard ng cash register ay parang pagpindot sa sarili niyang mga ugat na pagod na sa pakikibaka. Ang kabutihan ni Mang Mansyon ay isang bihirang bituin sa madilim na langit ng kanyang buhay. Nagmadali siyang maglakad pauwi, yakap-yakap ang bag na naglalaman ng gatas. Ngunit sa gitna ng madilim na pasilyo, patungo sa kanilang hilerang bahay, biglang sumabit ang kanto ng kanyang bag sa isang nakausling pako sa dingding, sa isang iglap na punit ang manipis na tela at nagsabog sa kalsada ang lahat ng laman nito. Ang mga lata ng gatas, ang kanyang lumang cellphone at ang lahat ng barya na pinag-ipunan niya mula sa kanyang mga tip at natirang pamasahe. Ang tunog ng mga barya na tumatama sa semento ay tila bawat tibok ng pusong nawawala sa katahimikan. Napaluhod si Mara sa kalsada. Pilit na kinakapa ang bawat sentimo sa gitna ng dilim. Ang bawat barya ay mahalaga. Ang bawat barya ay katumbas ng ilang segundo ng hininga para sa kanyang mga anak. Sa kanyang pagmamadali, hindi niya napansin ang isang pares ng sapatos na tumigil sa kanyang harapan. Isang malaking kamay ang dahan-dahang pumulot sa isang 10 pisong barya na malapit sa kanyang daliri.
Itinaas ni Mara ang kanyang paningin at doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, nakita niya ang isang pamilyar na mukha. Mael, ang pabulong na sambit ni Mara, si attorney. Mael, ang dating kaklase na palihim niyang hinahangaan noong kolehiyo, ay nakatayo sa harap niya. Maayos ang suot nitong polo, malayo sa kalagayan ni Mara na basa ng pawis at puno ng dumi ang mga kamay. Ngunit sa halip na pandiri, ang makikita sa mga mata ni Mael ay isang malalim na lungkot at pag-aalala. Inalalayan ni Mael si Mara na tumayo. Hindi ito nag-atubiling pulutin ang iba pang mga barya at ibalik ang mga ito sa punit na bag ng babae. Mara, anong nangyari sa'yo? Tanong nito sa boses na puno ng paggalang at malasakit. Dinala siya ni Mael sa isang maliit na bukas na karinderya sa malapit at binilhan ng isang basong mainit na tubig. Habang nakaupo, napansin ni Mael ang namumulang marka sa kamay ni Mara, ang bakas ng tsinelas ng kanyang biyenan mula noong nakaraang gabi. Hindi nagtanong ang abogado, ngunit ang kanyang mga mata ay tila nagbabasa ng bawat sugat na hindi kayang sabihin ni Mara. Mael, abogado ka na pala! Pilit ng ngiti ni Mara. Sinusubukang itago ang kanyang panginginig. Narito ako para tumulong sa mga taong walang boses, Mara. At sa tingin ko, matagal mo nang pinipigilan ang boses mo. Sagot ni Mael habang inilalapag ang kanyang business card sa mesa. Kung kailangan mo ng legal na payo, o kahit na sino na makikinig lang, tawagan mo ako. Ang golden moment ay nabuo ng ilatag ni Mael ang kanyang malinis na panyo sa ibabaw ng maruming mesa para lamang magkaroon ng malinis na patungan ang kamay ni Mara. Isang simpleng kilos ng pagrespeto na matagal nang ipinagkait sa kanya ng sariling asawa at biyenan. Nang makauwi si Mara sa kanilang madilim na silid, agad niyang inilabas ang dokumentong nakuha niya kanina, ang papel na may pekeng pirma. Sa ilalim ng mahinang ilaw, inihambing niya ito sa sarili niyang totoong pirma sa kanyang lumang ID. Ang pagkakaiba ay malinaw. Ang kurbada ng letrang M ay masyadong matulis, hindi katulad ng sa kanya na bilugan at malambot. Nanginginig ang kanyang buong katawan habang binabasa ang nilalaman ng dokumento. Isa itong waiver na nagpapahintulot sa paglipat ng lahat ng pondong medikal patungo sa isang personal na account, ang account ni Maverick. Pinagnakawan siya ng sarili niyang asawa habang ang mga anak nila ay nakikipaglaban para sa bawat hininga. Hindi na nakapagpigil si Mara. Sa gitna ng gabi, kinuha niya ang card na ibinigay ni Mael. Pinindot niya ang bawat numero sa kanyang telepono na tila ba ito ang tanging lubid na magliligtas sa kanya sa pagkalunod. Nang sumagot ang kabilang linya, ang tanging nasabi ni Mara ay, Mael, kailangan ko ng tulong. May nagnakaw ng kinabukasan ng mga anak ko. Ngunit sa labas ng pintuan, ang mahinang pag-ubo ni Maverick ay narinig. Ang pintuan ay dahan-dahang bumukas at ang anino ng kanyang asawa ay lumitaw. May hawak na bote ng alak at may matatalim na matang nakatitig sa hawak niyang telepono. Mara, maghanda ka ng pinakamasarap mong luto. May bisita tayong mahalaga. Siya ang magiging kasosyo ni Maverick sa bagong negosyo na magliligtas sa atin sa mga utang mo sa ospital. Ang utos ni Magdalena ay tila isang malakas na sampal na gumising sa diwa ni Mara habang siya ay abala sa pagbabalat ng bawang sa kusina. Ang amoy ng bawang na kumakapit sa kanyang mga kuko ay humahalo sa pait na namumuo sa kanyang lalamunan. Hindi siya lumingon, ngunit narinig niya ang tunog ng mga takong na tumatama sa sahig. Isang tunog na puno ng kumpiyansa at karangyaan, malayo sa tunog ng kanyang mga luma at pudpod na tsinelas. Nang dahan-dahan siyang humarap, doon niya nakita ang babaeng nasa larawan. Si Mireya. Nakasuot ito ng isang mamahaling bestido na kulay asul. Ang buhok ay maayos na nakastyle at ang muka ay puno ng kolorete na tila ba pupunta sa isang malaking pagtitipon. Sa tabi nito ay si Maverick na nakasuot ng bagong polo
at tila nakalimutan na ang kanyang pagiging pagod na ama noong nakaraang gabi. Mireya, ito ang asawa ko. Si Mara. Medyo haggard lang siya ngayon dahil sa stress sa mga bata. Ang pakilala ni Maverick na may halong pangungutya sa boses. Pilit nang ngumiti si Mara, isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Tuloy kayo. Maghahanda lang ako ng makakain. Sagot niya sa boses na sadyang ginawa niyang mahina at mapagkumbaba. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na nagpupumigla sa loob ng isang masikip na hawla. Ngunit pinanatili niyang kalmado ang kanyang mga kamay. Habang naghahanda ng pagkain, lalong naging matindi ang tensyon sa loob ng maliit nilang bahay. Sa hapagkainan, nakaupo si Magdalena sa kabisera habang magkatabi sina Maverick at Mireya sa tapat ni Mara. Ang tunog ng mga kutsara at tinidor na tumatama sa mga plato ay ang tanging bumasag sa katahimikan hanggang sa magsimulang magsalita si Magdalena tungkol sa kabutihang loob ni Mireya. Napakaswerte natin na pumayag si Mireya na mag-invest sa plano ni Maverick. Hindi katulad ng iba riyan na puro gastos lang ang alam dalhin sa pamilyang ito. Ani Magdalena habang nakatingin ng matalim kay Mara. Hindi nakasagot si Mara. Ngunit sa ilalim ng mesa, napansin niya ang isang bahagyang paggalaw. Ang tuhod ni Mireya ay nakadikit sa binti ni Maverick at ang mga kamay ng dalawa ay mabilis na nagtagpo at naghiwalay. Tila isang lihim na sayaw ng pagtataksil sa harap mismo ng kanyang mga mata. Ang galit na nararamdaman ni Mara ay tila kumukulong tubig na handang umapaw. Ngunit bago pa man siya sumabog, naalaala niya ang payo ni Mael. Dahan-dahan niyang inabot ang reres na prutas sa gitna ng mesa. Sa ilalim ng mga dahon ng saging na dekorasyon, maingat niyang inilagay ang kanyang cellphone na kanina pa nakaset sa voice recording. Maiwan ko muna kayo. Kukuha lang ako ng dagdag na tubig sa kusina. Paalam ni Mara. Sumunod si Mireya sa kusina sa dahilan na nais nitong uminom ng tubig. Nang masiguro nitong hindi sila naririnig ni na Maverick, lumapit ang babae kay Mara. Ang amoy ng mamahaling pabango nito ay tila naging lason sa hangin. You look pathetic, Mara. Bulong ni Mireya. Ang boses ay puno ng kamandag. Tingnan mo ang sarili mo. Tuyot, losyang, at amoy bawang. Hindi ka na nakapagtataka kung bakit mas gusto ni Maverick na kasama ako kaysa umuwi sa iyo at sa mga pabigat mong anak. Humigpit ang hawak ni Mara sa baso, halos mabasag ito sa kanyang palad. Ang mga anak ko ay hindi pabigat. Sagot niya sa isang ginit-git na boses. Tumawa ng mahina si Mireya. Sabi ni Maverick, mas mabuti pang mawala na lang sila para magkaroon kami ng bagong simula. Ang laki kaya ng makukuha naming pera kapag nangyari yon. Isipin mo, ang hininga ng mga anak mo, pambili ko lang ng bagong bag. Isang golden moment ang namayani sa gitna ng insulto. Sa halip na sampalin ng babae, dahan-dahang kinuha ni Mara mula sa kanyang bulsa ang maliit na medyas ng kanyang sanggol na palagi niyang dala. Lumingon siya kay Mireya at mahinahong nagsalita. Maaaring mabango ang pabango mo ngayon, pero ang amoy ng pagtataksil ay hindi kailanman mabubura ng kahit anong tatak. At ang medyas na ito ang magpapaalala sa akin kung bakit hinding-hindi ko kayo hahayaang manalo. Nang makaalis ang mga bisita at pumasok na sa kwarto ang kanyang biyenan at asawa, nanginginig na kinuha ni Mara ang kanyang cellphone mula sa reres. Isinuot niya ang kanyang earphones at pinindot ang play. Ang katahimikan ng gabi ay binalot ng mga boses na nagmumula sa recording, ngunit ang narinig niya ay hindi lamang usapan tungkol sa negosyo. Narinig niya ang boses ni Maverick, malinaw at walang pag-aalinlangan. Huwag kang mag-alala, Mireya. Malapit na silang mamatay. Konting tiis na lang sa ospital. At kapag nakuha na natin ang insurance, aalis na tayo sa impyernong ito. Ang bawat salita ay tila isang kutsilyong paulit-ulit na itinataksil sa puso ni Mara. Ang sarili niyang asawa ay naghihintay sa kamatayan ng kanilang sariling mga anak para lamang sa pera. Anong gagawin ni Mara
Ngayong alam na niya ang tunay na plano ng demonyong kasama niya sa iisang bubong. Walang ama na nagnanais na mawala ang sariling dugo at laman para lang sa pera, Mara. Halimaw ang taong kasama mo sa bahay. Ang tinig ni Mael ay mababa, ngunit puno ng naglalayab na galit habang dahan-dahan niyang iniaabot ang earphones pabalik kay Mara. Nakaupo sila sa isang madilim na sulok ng isang parke, malayo sa mga mapanuring mata ng kanilang mga kapitbahay sa barangay. Ang malamig na hangin ng gabi ay humahampas sa mga dahon ng puno na lumilikha ng isang malungkot na tunog na tila ba nakikiramay sa bigat ng pasan ni Mara. Hawak ni Mara ang kanyang cellphone ng napakahigpit, tila ba ito ang tanging sandata na magliligtas sa kanya mula sa isang madilim na hukay. Sa ilalim ng malabong ilaw ng poste, ang mukha ni Mara ay tila isang estatwa ng pait. Habang pinakikinggan ni Mael ang recording kanina, ang tanging nagawa ni Mara ay tumingin sa malayo. Pinapanood ang mga sasakyang nagdaraan na tila ba normal ang lahat sa mundo. Ang irony ng sitwasyon ay sumasampal sa kanya habang ang asawa niya ay nagpaplano ng kamatayan ng kanilang mga anak para sa pera. Siya naman ay narito, nakikipagsabwatan sa dilim para lamang sa kakarampot na hustisya. Ang kanyang lalamunan ay tuyot at ang bawat paghinga niya ay parang may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang dibdib. Ito na ang lahat, Mael. Ang mga resibo, ang pekeng pirma, at ang recording na ito. Bulong ni Mara. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa takot na baka sa isang iglap ay maglaho ang lahat ng kanyang pinaghihirapan. Tinitigan siya ni Mael ng may malalim na malasakit. Huwag kang mag-alala, Mara. Hindi ko hahayaang masayang ang bawat patak ng luha mo. Gagawin nating ebidensya ang bawat sentimong ninakaw nila sa'yo. Pero kailangan nating mag-ingat. Kapag nalaman nilang may hawak ka ng alas, baka mas maging mapanganib sila. Isang golden moment ang namuo sa gitna ng katahimikan. Napansin ni Mael ang bahagyang panginginig ng mga balikat ni Mara dahil sa manipis niyang suot. Nang walang imik, hinubad ni Mael ang kanyang suot na vest at marahang ipinatong ito sa mga balikat ni Mara. Ang init na nagmumula sa tela ay tila isang yakap na matagal nang ipinagkait sa kanya. Hindi siya hinawakan ni Mael, ngunit ang distansya sa pagitan nila ay napuno ng isang uri ng respeto at proteksyon na hindi kailanman naibigay ni Maverick. Salamat, Mael, mahinang sambit ni Mara habang isinisiksik ang kanyang sarili sa init ng vest. Hindi ko alam kung saan ako pupunta kung wala ka. Dito lang ako, Mara. Hindi ka na nag-iisa sa laban na ito. Sagot ni Mael sa boses na tila isang pangako na hinding-hindi mapapako. Nang makauwi si Mara, tila isang anino siyang pumasok sa kanilang bahay. Ang hilik ni Maverick mula sa kabilang kwarto ay nagsisilbing paalala ng lason na nananahan sa ilalim ng kanyang bubong. Nagtungo siya sa kusina at muling inilabas ang kanyang lihim na kwaderno. Sa ilalim ng mahinang liwanag ng isang maliit na kandila, dahil kailangan niyang magtipid sa kuryente, maingat niyang idinikit ang mga kopya ng dokumentong ibinigay sa kanya ni Mael. Sinulat niya ang bawat detalye, bawat petsa at bawat halaga. Ang kanyang isip ay parang isang matalas na kutsilyo. Hinihiwa ang bawat kasinungalingan ni na Maverick at Magdalena. Ngunit habang nagliligpit siya ng kanyang mga gamit, napansin niyang naiwan ni Maverick ang cellphone to sa ibabaw ng hapagkainan. Isang sandali ng pag-aalinlangan ang dumaan sa kanyang isip, ngunit nanaig ang kuryosidad. Dahan-dahan niyang kinuha ang telepono. Sakto namang umilaw ang screen nito dahil sa isang papasok na notification. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang mabasa ang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero, ngunit ang nilalaman nito ay sapat na upang gumuho ang natitirang pag-asa ni Mara para sa kanilang tahanan. Ang iyong loan application para sa sangla ng titulo ng lupa ay aprobado na. Mangyaring pumunta sa opisina bukas para sa pagpirma.
Ang titulong tinutukoy ay ang tanging pamana ng mga magulang ni Mara, ang maliit na lupang kinatatayuan ng kanilang bahay. Ang lupang dapat sana ay para sa kinabukasan ng kanyang mga anak ay lihim na isinasangla ni Maverick para tustusan ang kanyang luho kasama si Mireya. Paano palalaban si Mara kung pati ang huling silungan ng kanyang mga anak ay unti-unti nang kinukuha ng taong nangako na poprotekta sa kanila? Mrs., kailangan po namin ng gamot ngayon din. Humihina ang tibok ng puso ng isa sa mga bata at kung hindi maituturok ang ampuli na ito sa loob ng 1 oras, baka hindi na siya umabot. Ang boses ng nurse sa kabilang linya ay tila isang hatol ng kamatayan na bumasag sa katahimikan ng madaling araw. Napabitaw si Mara sa kanyang hawak na walis at ang tunog ng kahoy na tumama sa semento ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Hindi na niya naramdaman ang pagod ng kanyang katawan. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at marahas na pintig ng sarili niyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Agad siyang nagtungo sa silid ng kanyang biyenan na si Magdalena. Sa gitna ng dilim, kumatok siya ng malakas. Ang kanyang mga palad ay namumula na sa tindi ng pagmamadali. Mama, Mama, maawa po kayo. Kailangan ng gamot ng mga bata sa ospital. Kulang po ang pera ko. Baka pwedeng hiramin ko muna ang naitabi ninyong pera mula sa huling padala ni Maverick. Bumukas ang pinto at lumitaw ang mukha ni Magdalena na puno ng inis at kawalan ng pakialam. Ano ba, Mara? Madaling araw pa lang nanggigising ka na. Wala akong pera. Ang perang sinasabi mo ay pambayad sa kuryente at tubig natin. Bakit ba kasi ang hihina ng mga batang yan? Siguro noong buntis ka, puro kakatamaran kaya ganyan sila. Mama, nag-aagaw buhay po ang apo ninyo. Sigaw ni Mara. Ang kanyang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Apo? Paano ko malalamang apo ko talaga ang mga yan kung pati ang sarili mong asawa ay ayaw aminin ang responsibilidad sa kanila? Huwag mo akong abalahin. Matuto kang dumiskarte ng mag-isa. Ang huling salita ni Magdalena bago nito malakas na isinara ang pinto. Ang tunog ng pagkakalak ng seradura ay tila huling pinto ng pag-asa na nagsara sa harap ni Mara. Nanginginig ang mga kamay na tinawagan ni Mara si Maverick. 1 beses, 2-3 beses bago ito sumagot. Ano ba, Mara? Alam mong may meeting ako ngayon? Bakit ka tawag ng tawag? Ang iritableng boses ni Maverick ang bumati sa kanya. Ngunit sa background ng tawag, malinaw na narinig ni Mara ang mahinahong hampas ng mga alon sa pampang at ang malakas na tawa ng isang babae. Si Mireya. Maverick, kailangan ng gamot ng mga anak mo. Nag-aagaw buhay ang isa sa kanila. Nasaan ang pera sa insurance? Nasaan ang pera para sa kanila? Sinabi ko na sa'yo, wala pa. Huwag mo akong kulitin, Mara. Nagtatrabaho ako para sa inyo. Kasunod nito ay ang matinis na tunog ng naputol na linya. Tumayo si Mara sa gitna ng sala, mag-isa at durog na durog. Tiningnan niya ang kanyang kaliwang kamay. Doon ay kikinang-kinang ang kanyang singsing sa kasal, ang huling piraso ng kanyang dangal, ang tanging bagay na may halaga na natitira sa kanya. Dahan-dahan niya itong hinugot mula sa kanyang daliri. Ang singsing ay tila ayaw humiwalay sa kanyang balat. Nag-iiwan ng isang maputlang marka na tila ba isang sugat na hindi kailanman maghihilom. Isang golden moment. Ang nabuo ng halikan niya ang singsing sa huling pagkakataon bago siya tumakbo palabas patungo sa pinakamalapit na tiyangge na tumatanggap ng sangla. Sa bawat hakbang niya sa kalsada, ang tunog ng kanyang mga yapak ay tila isang orasan na mabilis na nauubusan ng oras. Sa ospital, matapos niyang isuko ang singsing para sa kakarampot na halaga, mabilis niyang iniabot ang pera sa cashier. Ngunit laking gulat niya nang sabihin ng tauhan na mayroon nang nagbayad ng kulang na halaga sa gamot. Isang lalaki po ang dumating kanina. Binayaran niya ang balanse at umalis din agad. Paliwanag ng kahera. Nang maiturok na ang gamot at kumalma na ang sitwasyon,
Sa loob ng NICU, napasandal si Mara sa malamig na pader ng pasilyo. Ang kanyang katawan ay tuluyan ng bumigay. Napaupo siya sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanyang bakanting daliri. Wala na ang singsing, wala na ang kasal. Ngunit buhay ang kanyang anak. Isang baso ng tubig ang lumitaw sa harap ng kanyang paningin. Tumingala siya at nakita ang isang nurse, ngunit sa gilid ng kanyang mata, napansin niya ang anino ng isang lalaking nagmamadaling lumayo sa dulo ng pasilyo. Ang amoy ng pamilyar na pabango ni Mael ay bahagyang humahalo sa amoy ng gamot sa ospital. Nang makauwi si Mara, hapon na. Pagpasok niya sa pintuan, sinalubong siya ni Maverick na nakaupo sa sofa. Ang mukha nito ay madilim at puno ng puot. "Nasaan ang singsing mo, Mara?" Ang mahina ngunit mapanganib na tanong nito. Tumayo si Maverick at mabilis na lumapit kay Mara. Hinawakan nito ng mahigpit ang kanyang manipis na braso. Ang kanyang mga kuko ay tila bumabaon sa balat ng babae. "Sinangla mo ba? O ibinigay mo sa lalaki mo? Sumagot ka. Sino ang kasama mo sa ospital kanina?" Ang bawat paghinga ni Maverick ay amoy alak. At ang galit sa kanyang mga mata ay tila isang apoy na handang lamunin ang lahat ng natitirang lakas ni Mara. "Ibigay mo sa akin ang totoo, Mara. Kaninong lalaki mo ibinigay ang singsing na binili ko? O baka naman ibinayad mo na sa abogadong yon para lang landiin ka?" Ang bawat salita ni Maverick ay tila isang malakas na kulog sa loob ng kanilang maliit na sala. Hinawakan niya ang manipis na braso ni Mara ng napakahigpit, sapat na upang maramdaman ng babae ang bawat buto sa kanyang bisig na tila malapit ng maging abo. Ang amoy ng alak mula sa hininga ni Maverick ay nanunuot sa bawat hininga ni Mara, na nagpapatindi sa hilo at takot na kanyang nararamdaman. Sa isang marahas na pagtulak, bumagsak si Mara sa semento. Ang tunog ng kanyang tuhod na tumama sa matigas na sahig ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Ngunit mas masakit ang katotohanang ang taong dapat na nagtatanggol sa kanya ang siya mismong naglulugmok sa kanya sa lupa. Nabalik ang paningin ni Mara sa kanyang bakanting daliri. Ang marka ng singsing ay naroon pa rin, isang maputlang paalala ng isang pangakong matagal na palang napako. Sa halip na sumigaw o lumaban, dahan-dahang itinuon ni Mara ang kanyang paningin sa sahig. Pinilit niyang pakawalan ang isang malakas na hikbi, isang tunog ng pagsuko na alam niyang gustong marinig ni Maverick. "Patawad, Maverick. Patawarin mo ako," bulong ni Mara sa gitna ng kanyang pag-iyak. "Nawala ko ito sa lababo sa supermarket habang naghuhugas ako ng mga gamit. Sobrang payat ko na dahil sa pagod. Nadulas lang ito sa daliri ko at nahulog sa imbornal. Sinubukan kong hanapin pero wala na. Huwag mo akong saktan, nakikiusap ako." Eksaktong lumabas si Magdalena mula sa kanyang silid, dala ang isang mapanuring tingin. "Ayan na nga ba ang sinasabi ko? Isang pabayang asawa at lampang ina. Pati ba naman ang simbolo ng kasal niyo, winala mo? Napakamalas mo talagang babae ka." Ang pangungutya ng matanda habang nakatayo sa tabi ng kanyang anak. Tumingin si Maverick kay Mara ng may halong pandidiri at pagmamataas. Nang makita niyang tila durog na durog ang asawa sa harap niya, dahan-dahang lumuwag ang kanyang kamao. Ang kanyang ego ay tila nabusog sa pagkakita sa kahinaan ni Mara. "Linisin mo ang sarili mo, nakakairita ang mukha mo, at siguraduhin mong bukas makakahanap ka ng paraan para palitan ang halaga niyon. Kundi, palalayasin kita kasama ng mga sakitin mong anak." Pumasok ang mag-ina sa kani-kanilang silid. Iniwang mag-isa si Mara sa gitna ng sala. Nang marinig niya ang tunog ng pagkakasara ng pinto, dahan-dahang tumayo si Mara. Pinunasan niya ang kanyang mga luha, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na kakikitaan ng takot. Ang bawat patak ng luha kanina ay tila naging langis na nagpaliyab sa apoy ng kanyang determinasyon. Nang sumapit ang malalim na gabi, at ang hilik ni Maverick ay naging isang tila sirang makina na bumubutas sa katahimikan, dahan-dahang gumapang si Mara patungo sa tabi ng kanyang asawa.
Ang kanyang bawat paggalaw ay tila isang aninong hindi lumilikha ng tunog. Maingat niyang kinuha ang cellphones ni Maverick mula sa ibabaw ng maliit na lamesa sa tabi ng kama. Nagtungo siya sa kusina, kung saan naghihintay ang isang maliit na laptop na ipinahiram sa kanya ni Mael noong hapon. Sa ilalim ng mahinang liwanag ng refrigerator, ikinonekta ni Mara ang telepono sa computer. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang pinagmamasdan niya ang progress bar sa screen. 10, 20, 50%. Ang bawat segundo ay tila isang taon ng paghihintay. Binuksan niya ang tinitingnang folder ng mga mensahe. Doon, nakita niya ang lahat. Ang bawat usapan ni na Maverick at Mireya tungkol sa kung paano nila uubusin ang pondo ng PhilHealth. Ang mga plano kung paano lilinisin ang pangalan ni Maverick kapag tuluyan nang nawala ang mga bata. At ang pinakamasakit sa lahat, ang mga mensaheng tumatawa kay Mara dahil sa pagiging tanga at bulag nito sa loob ng maraming taon. Konting tiis na lang, mahal. Malapit na tayong maging malaya sa kanila. Ang huling mensahe ni Mireya na binasa ni Mara. Naramdaman ni Mara ang panalamig ng kanyang buong katawan. Ngunit sa gitna ng galit, may isang bahagi ng kanyang puso na tila naging yelo. Hindi na siya ang babaeng nagmamakaawa. Siya na ngayon ang mga ngaso na naghihintay ng tamang oras upang bitawan ng busog. Umabot na sa 79% ang pag-copy ng mga files, 1% na lang. Ngunit sa katahimikan, isang malakas na tunog ang bumasag sa konsentrasyon ni Mara. Ang baso na nakalagay sa gilid ng lababo ay bahagyang nasagi ng kanyang siko. Tila naging slow motion ang lahat nang bumagsak ang baso sa sahig. Ang tunog ng pagkakabasag ng kristal ay umalingaw-ngaw. Tila isang babala na nagpapagising sa natutulog na demonyo sa kabilang silid. Mara, ano yon? Ang paos at galit na boses ni Maverick mula sa kwarto. Agad na lumaki ang mga mata ni Mara. Nakita niya ang screen, natapos na ang pag-copy. Mabilis niyang hinugot ang wire at isinara ang laptop. Itinatago ito sa ilalim ng tumpok ng mga lumang dyaryo. Habang naririnig niya ang mga yabag ni Maverick na papalapit sa kusina, mabilis siyang kumuha ng isang basahan at lumuhod sa sahig. Tila ba naglilinis ng mga piraso ng nabasag na baso. Bumukas ang ilaw sa kusina at doon nakatayo si Maverick, gusot ang buhok at nanlilisik ang mga mata. Tumingin ito sa sahig, sa mga piraso ng kristal, at pagkatapos ay sa nanginginig na mga kamay ni Mara. Anong ginagawa mo rito sa dilim? Tanong ni Maverick. Ang kanyang boses ay puno ng hinala. Ang tanging naririnig ni Mara ay ang sarili niyang mabilis na tibok ng puso. Kung lumingon ba ang kanyang asawa sa gilid, makikita ba nito ang umiilaw pang ilaw ng laptop sa ilalim ng mga dyaryo? O magagawa niyang itago ang kanyang huling alas hanggang sa huling sandali? Hindi lang pera ang ninakaw niya sa iyo, Mara. Ninakawan niya rin ng halaga ang buhay ng sarili niyang mga anak. Isang demonyo ang pinatuloy mo sa iyong buhay. Ang boses ni Mael ay mababa at puno ng naglalayab na galit habang dahan-dahan niyang iniaabot ang isang makapal na folder kay Mara. Nakaupo sila sa isang maliit na silyon sa loob ng isang tahimik na silid sa dulo ng kanyang opisina. Ang tanging liwanag na tumatanglaw sa kanila ay ang dilaw na sinag ng lampara na nagbibigay ng mahahabang anino sa dingding. Sa labas, ang tunog ng busina ng mga sasakyan at ang ingay ng lungsod ay tila naglalaho. Naiwan lamang ang mabigat na katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Hawak ni Mara ang folder ng napakahigpit. Tila ba ang bawat pahina nito ay gawa sa mainit na bakal na sumusunog sa kanyang mga palad. Bago ang tagpong ito, sa madilim na kusina ng kanilang bahay, muntik na siyang mahuli ni Maverick. Nang tumayo ang asawa sa kanyang likuran, ang tanging nagawa ni Mara ay mabilis na itago ang kanyang panginginig. Habang nakaluhod sa sahig at pinupulot ang mga piraso ng basag na kristal, pilit niyang pinakalma ang kanyang boses. Nauuhaw lang ako, Maverick.
Nadulas ang baso sa kamay ko. Pasensya na. Nakalimutan kong madulas pala ang mga daliri ko dahil sa sabon kanina. Ang mahinahon at mapagkumbabang sagot ni Mara habang hindi tumitingin sa mga mata ng asawa. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling parang isang malamig na maskara ng pagsuko. Sa kabutihang palad, dahil sa kalasingan, nagmura lamang si Maverick at bumalik sa kwarto, iniwan siyang muling mag-isa sa dilim. Ngayon, sa harap ni Mael, binuksan ni Mara ang folder. Ang unang pahina ay isang dokumento ng siguro, isang life insurance policy. Sa gitna ng papel, malinaw na nakasulat ang mga pangalan ng kanyang dalawang anak na sina Gabriel at Michael bilang mga insured. At sa ilalim nito, ang pangalan ng benepisyaryo na makakatanggap ng lahat ng pera sakaling may mangyaring masama sa mga bata. Maverick Pador. Pinirmahan niya ito noong nakaraang buwan, Mara. Kasabay ng araw na sinabi niyang nawala ang pera para sa longkin. Ang paliwanag ni Mael, ang boses ay puno ng pait. Hindi lang niya ninakaw ang pondo para sa gamot. Nag-apply siya ng insurance na may death benefit na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Sa madaling salita, mas malaki ang kikitain niya kung hindi makakalabas ng buhay ang mga anak mo sa ospital. Ang mundong kinatatayuan ni Mara ay tila biglang gumuho. Ang bawat salita ni Mael ay tila mga saksak ng kutsilyo na paulit-ulit na itinataksil sa kanyang puso. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang mga daliri at ang hangin sa loob ng silid ay tila naging laso na hindi niya kayang langhapin. Ang kanyang sariling asawa, ang ama ng kanyang mga anak, ay naghihintay sa bawat huling hininga ng dalawang anghel para lamang punduhan ang luho nila ni Mireya. Isang malakas na hikbi ang kumawala sa kanyang lalamunan, ngunit agad niya itong pinigilan sa pamamagitan ng pagkagat sa kanyang labi hanggang sa malasahan niya ang pait ng sarili niyang dugo. Ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa mga luhang puno ng puot at pagkamuhi. Isang golden moment ang namuo nang lumapit si Mael at dahan-dahang inilapag ang kanyang malaking palad sa ibabaw ng nanginginig na kamay ni Mara. Hindi siya nagsalita ng kung anong mabubulaklak na pangako. Sa halip, kinuha niya ang isang piraso ng malinis na tissue at dahan-dahang pinunasan ang isang luhang pumatak sa pisngi ni Mara. Ang bawat galaw ni Mael ay puno ng respeto. Isang tahimik na deklarasyon na hindi niya hahayaang mag-isa ang babaeng ito sa gitna ng kanyang pinakamadilim na laban. Mara, tinitignan ko ang mga dokumentong ito at nakikita ko ang isang ina na handang ibigay ang lahat. Huwag mong hayaang kainin ka ng galit. Gamitin mo ito para maging matatag. Ang mahinahong bulong ni Mael. May plano na tayo. Hindi natin hahayaang makuha niya kahit isang kusing. Pero kailangan nating magmadali dahil alam kong pinaplano na nila ang susunod na hakbang. Ngunit sa gitna ng kanilang usapan, biglang umilaw ang cellphone ni Mara na nakapatong sa mesa. Isang mensahe ang pumasok mula sa kanyang hipag na si Marie Chris. Nang buksan ito ni Mara, halos malaglag ang kanyang puso sa sahig. Isang larawan ang ipinadala ni Marie Chris, larawan ni Mara at Mael, na magkasama sa loob ng sasakyan noong nakaraang gabi. Kuha mula sa malayo ng isang taong nagmamanman. Kala mo siguro napakabanal mo, Mara? Huli ka na sa akto. May lalaki ka palang itinatago, habang ang asawa mo ay nagpapakahirap magtrabaho. Isang forward ko lang nito kay Mama at Maverick. Tapos ka na. Siguraduhin mong pirmahan mo ang waiver para sa pagkuha ng mga bata, kundi ibubunyag ko ang baho mo sa buong barangay. Ang nakasulat sa mensahe. Ang bawat letra sa screen ay tila mga uod na gumagapang sa balat ni Mara. Ang mga taong pumatay sa kinabukasan ng kanyang mga anak ay sila pa ang may lakas ng loob na baligtarin ang katotohanan at tawagin siyang lura sa lipunan. Ano nang gagawin natin, Mael? Ang nanginginig na tanong ni Mara.
Ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon habang ipinapakita ang cellphone. Gagamitin nila ito para agawin sa akin ang mga anak ko. Tinitigan ni Mael ang screen. Ang kanyang panga ay nagngangalit sa galit. Ngunit sa halip na matakot, tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Mara. Ang kanyang tingin ay tila isang matalim na espada na handang humiwa sa kahit anong kasinungalingan. Hayaan mo silang magdiwang sa ngayon, Mara. Hayaan mong isipin nilang hawak kanila sa leeg. Ang malamig na sagot ni Mael dahil hindi nila alam. Sa mismong araw ng pagdiriwang na pinaplano nila, ang lahat ng mga resibong ito ang magiging pako sa kabaong ng kanilang kasakiman. Paano haharapin ni Mara ang pananakot ng kanyang hipag habang ang bawat paghinga niya ay binabantayan na ngayon ng mga mata ng kaaway? Magaling ka palang umarte, Mara. Akala ko ba ay tapat ka sa asawa mo? Pero heto ka, nakikipagkita sa isang lalaki sa dilim habang ang mga anak mo ay nag-aagaw buhay sa ospital. Ang tinig ni Magdalena ay parang isang matalas na tinik na bumaon sa pandinig ni Mara nang makauwi siya sa bahay noong gabing iyon. Nakaupo ang kanyang biyenan sa gitna ng sala habang si Marie Chris ay nakatayo sa tabi nito, may hawak na telepono at may mapanuyang ngiti sa mga labi. Ang tanging liwanag sa loob ng bahay ay nagmumula sa isang maliit na bumbilya na nagbibigay ng madilim at nakakatakot na anyo sa kanilang mga mukha. Ang bawat paghinga ni Mara ay tila isang mabigat na pasanin habang nararamdaman niya ang panlalamig ng kanyang mga palad. Ano ito, Mara? Ipaliwanag mo ito. Sigaw ni Maverick na biglang lumabas mula sa dilim ng pasilyo. Ipinakita nito ang larawan sa screen ng cellphone. Ang larawan nila ni Mael na magkasama sa loob ng sasakyan. Ang galit sa mga mata ni Maverick ay tila isang apoy na handang tumupok sa lahat ng natitirang lakas ni Mara. Sa halip na sumagot ng may galit, dahan-dahang yumuko si Mara. Pinilit niyang pakawalan ng isang ginitgit na hikbi, ang tunog ng isang babaeng tuluyan ng sumuko sa tadhana. Patawad, Maverick. Nakikiusap ako. Huwag mong ipagkalat yan. Isang lumang kaklasiko lang siya. Humihingi lang ako ng tulong para sa mga bata. Ang boses ni Mara ay nanginginig. Puno ng pekeng desperasyon na sadyang ginawa niya upang mabulag ang kanyang mga kaaway. Tumawa ng malakas si Marie Chris. Ang tunog nito ay tila isang gasgas na plaka sa katahimikan ng gabi. Tulong? O baka naman aliw? Huwag mo kaming gawing tanga, Mara. Sa linggo, sa araw ng binyag ng mga bata, pirpirmahan mo ang waiver. Isusuko mo ang kustodiya ng mga bata kay Mama at Maverick. Kapag ginawa mo yon, mananatiling sikreto ang kalandian mo. Pero kapag tumanggi ka, sisiguraduhin naming wala kang mukhang ihaharap sa buong barangay. Humigpit ang hawak ni Mara sa laylayan ng kanyang lumang damit. Gagawin ko ang gusto nyo. Huwag nyo lang sirain ang pangalan ko. Ang pabulong na sagot ni Mara habang nakatitig sa sahig. Sa loob-loob niya, ang bawat salita ng kanyang mga kaaway ay tila mga pako na itinatanim niya sa kanyang memorya. Mga pako na gagamitin niya sa paggawa ng kanilang sariling kabaong. Nang makaalis ang pamilya ni Maverick upang magplano para sa marangyang handaan sa linggo, mabilis na lumabas si Mara upang makipagkita kina Mael at Mang Mansyon sa likod ng tindahan. Ang gabi ay tahimik, tanging ang mahinang kaluskos ng mga dahon at ang malayong tunog ng mga kuliglig ang maririnig. Handa na ang lahat, Mara. Bulong ni Mael habang ipinapakita ang isang maliit na flash drive. Nasa loob nito ang lahat ng ebidensya, ang recording ng kanilang usapan, ang mga pekeng pirma, at ang insurance policy na lihim na kinuha ni Maverick. Gagamitin natin ang projector sa hall ng barangay sa gitna ng selebrasyon. Tumingin si Mang Mansyon kay Mara nang may malalim na habag. Isang golden moment ang namuo nang ilabas ng matanda ang isang nakatupi na puting tela. Anak, suotin mo ito sa linggo.
Isang simpleng puting damit para makita nila ang kaibahan ng isang inang tapat sa mga taong ang puso ay puno ng dumi. Ikaw ang reyna ng sarili mong buhay sa araw na yon. Naramdaman ni Mara ang init sa kanyang dibdib. Salamat po, Mang Mansyon. Mael, siguraduhin nating walang butas ang plano. Gusto kong makita ang kanilang pagbagsak sa harap ng lahat ng taong ginamit nila para itago ang kanilang baho. Nang sumapit ang gabi bago ang binyag, hindi nakatulog si Mara. Nakaupo siya sa gilid ng kanyang kama, pinapanood ang mahimbing na tulog ni Maverick na tila ba walang ginagawang kasalanan. Inilabas ni Mara ang kanyang munting kwaderno ng mga resibo. Ang bawat pahina ay puno na ng mga ebidensya ng kanyang pagdurusa at pagsisikap. Kinaumagahan, bago tumungo sa simbahan at sa hall, tumayo si Mara sa harap ng isang maliit na salamin. Isinuot niya ang puting damit na ibinigay ni Mang Mansyon. Ang kanyang mukha ay maputla, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalayab sa isang matinding determinasyon. Kinuha niya ang isang lipstick na kulay pulang-pula, ang kulay ng dugo, ang kulay ng digmaan. Dahan-dahan niyang kinulayan ang kanyang mga labi, isang simbolo na tapos na ang panahon ng kanyang pananahimik. Mara, ano pang ginagawa mo riyan? Tara na, huwag mong paghintayin ang mga bisita. Ang sigaw ni Magdalena mula sa labas. Kinuha ni Mara ang kanyang bag na naglalaman ng 3 makakapal na folder ng mga ebidensya. Ang tunog ng kanyang mga yapak sa sahig ay tila isang marcha ng isang sundalong patungo sa huling labanan. Habang naglalakad siya palabas, narinig niya ang malakas na tunog ng kampana ng simbahan mula sa malayo. Ang tunog na yon ay tila isang babala para sa mga taong nag-aakalang napanalunan na nila ang laban. Handa na ba ang mundo sa sasabihin ng isang inang matagal na pinatahimik ng mga resibo ng luha? Ang buong hall ng barangay ay punong-puno ng makukulay na banderitas, mga bulaklak na tila bahiram lang ang bango, at ang malakas na tunog ng masayang musika na nagmumula sa mga malalaking speakers sa paligid. Ang amoy ng lechon at iba't ibang putahe ay humahalo sa amoy ng mamahaling pabango ng mga bisitang nakasuot ng kanilang pinakamagagandang damit. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Magdalena. Suot ang isang kumikinang na bestidong kulay ginto. Ang kanyang mukha ay puno ng ngiti habang nakikipag-usap sa mga opisyal ng barangay at sa mga mayamang kaibigan. Sa kabilang panig naman, nakatayo si Maverick na tila isang tagumpay na ginoo, habang sa tabi niya ay kampanteng nakatayo si Mireya bilang ninang o ina sa binyag. Ang dalawa ay palihim na nagpapalitan ng malalagkit na tingin. Tila ba ipinagdiriwang na nila ang kanilang kalayaan, habang ang mga sakiting bata ay nakahiga sa kanilang mga noy sa isang sulok malayo sa ingay. Salamat sa inyong pagdalo sa mahalagang araw na ito para sa pamilya Salvador. Ang panimulang bati ni Magdalena nang humawak na siya sa mikropono. Ang kanyang boses ay naging malambing, puno ng mapagkunwari na emosyon. Alam niyo naman ang pinagdaanan namin. Ang aking anak na si Maverick ay nagpakasakit sa pagtatrabaho para lamang tustusan ang mga batang ito. Sa kabila ng pagkakaroon ng isang asawang, sabihin na nating hindi naging sapat ang pag-aaruga. Lumingon ang lahat kay Mara na nakatayo sa isang madilim na sulok. Ang puting damit na suot niya ay tila nagbibigay ng isang nakakasilaw na liwanag sa gitna ng kadiliman. Hindi siya gumagalaw. Ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang kay Magdalena. Tila ba binabasa ang bawat kasinungalingang lumalabas sa bibig ng matanda. Kaya naman ngayong araw, bukod sa binyag, ay nais naming ipaalam na magkakaroon ng pagbabago sa pangangalaga sa mga bata. Dagdag pa ni Magdalena habang ang kanyang mga mata ay nanunuot kay Mara. Isang babala tungkol sa larawang hawak nila. Para sa ikabubuti ng lahat, mas nararapat na ang pamilya Salvador ang humawak sa kinabukasan ng mga munting anghel na ito. Isang mahinang bulungan ang kumalat sa buong hall. Ang tsismis
ay tila apoy na mabilis na kumalat sa mga bisita. Ngunit bago pa man makapagpatuloy si Magdalena, dahan-dahang humakbang si Mara patungo sa entablado. Ang tunog ng kanyang mga yapak sa kahoy na sahig ay tila isang mabigat na martsa na nagpatahimik sa buong paligid. Ang bawat hakbang niya ay puno ng dangal, malayo sa imahe ng isang talunang babae na inaasahan ng lahat. Nang marating niya ang gitna, hinarap ni Mara ang kanyang biyenan. Walang pasintabi niyang hinablot ang mikropono mula sa kamay ni Magdalena. Ang tunog ng bahagyang pagkiskis ng bakal ay umalingaw-ngaw sa mga speaker na naging dahilan upang mapatakip ng tainga ang ilang bisita. Tapos na ang oras ng iyong kwento, Mama. Ang malamig na panimula ni Mara. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Ito ay matatag. Tila isang talim na handang humiwa sa kahit anong balat kayo. Dahil ang totoong binyag na mangyayari ngayong araw ay ang binyag ng katotohanan. Isang golden moment ang namayani ng ilabas ni Mara mula sa kanyang bulsa ang maliit na medyas ng kanyang anak. Ang medyas na punit-punit at luma na. Dahan-dahan niya itong inilapag sa ibabaw ng marangyang lamesa sa harap ng lahat. Ang medyas na ito ang sumaksi sa bawat patak ng pawis ko habang ang asawa ko ay nagpapakasarap sa piling ng ibang babae gamit ang pera para sa ospital. Mara, ano bang ginagawa mo? Bumaba ka riyan! Sigaw ni Maverick na tila isang hayop na nasugatan. Susugod sana itong ngunit biglang namatay ang lahat ng ilaw sa loob ng hall. Isang mahinang pag-ugong ng projector ang narinig mula sa likuran. Ang malaking puting dingding sa likod ng entablado ay biglang nagkaroon ng liwanag. Hindi ito mga larawan ng binyag. Ang bumulaga sa lahat ay ang mga malilinaw na kopya ng mga resibo, ang insurance policy na may pangalan ni Maverick bilang benepisyaryo, at ang mga litrato ng matatamis na sandali nina Maverick at Mireya sa beach. Ang buong hall ay binalot ng isang nakakangilong katahimikan, hanggang sa isang boses ang pumailan lang mula sa mga speaker. Isang recording na malinaw at walang pag-aalinlangan. Hayaan mo nang mawala ang mga batang yan, Mireya, para magkaroon tayo ng bagong simula. Ang insurance money ay sapat na para sa atin. Bibili tayo ng bagong sasakyan at lilipat sa Maynila. Pabigat lang ang mga yan sa buhay ko. Ang boses ni Maverick ay parang isang laso na kumalat sa bawat sulok ng silid. Ang bawat bisita ay napasinghap. Ang mga kutsara at tinidor na hawak nila ay dahan-dahang ibinaba. Ang tunog ng pagtama ng mga ito sa pinggan ay tila mga huling patak ng ulan bago ang isang malaking unos. Tumingin si Mara kay Maverick na ngayon ay maputla pa sa papel at kay Magdalena na tila naging isang estatwa ng kahihiyan. Handa na ba kayong pirmahan ang sarili ninyong hatol? Ang huling tanong ni Mara na umalingaw-ngaw sa buong barangay. Sa dulo ng hall, sa tabi ng pintuan, nakatayo si Mael. Ngunit hindi siya mag-isa. May kasama siyang dalawang lalaking nakasuot ng uniforme. Ang kanilang mga mukha ay seryoso habang naghihintay ng huling hudyat. Sino ang mga taong ito na dala ni Mael at paano nila tuluyang wawakasan ang kasakiman ng pamilya Salvador? Walang hiya ka, Mara. Pinapahiya mo ang pamilya ko sa harap ng lahat ng tao. Ang sigaw ni Magdalena ay tila isang matinis na tunog ng isang hayop na nasugatan, habang ang kanyang mukha na kanina ay punong-puno ng kayabangan ay naging kulay lila sa tindi ng kahihiyan. Sinubukan niyang lapitan si Mara upang sampalin ito, ngunit isang matikas na braso ang humarang sa kanyang daraanan. Si Mael, na nakasuot ng kanyang formal na itim na Amerikana, ay tumayo sa pagitan ni Mara at ng matandang babae. Ang kanyang tingin ay tila isang pader ng yelo na hindi kayang tibagin ng kahit anong apoy ng galit. Sa kabilang banda, si Maverick ay tila isang rebulto ng takot. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakatingin sa malaking screen kung saan ang kanyang sariling tinig ay patuloy na nagpapaliwanag ng kanyang balak
Napatayin ang sariling mga anak para sa pera. Ang bawat salita niya ay tila isang hatol na bumibitay sa kanyang dangal sa harap ng buong barangay. Hindi pa tapos ang palabas, Maverick. Ang malamig na sambit ni Mara. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang malaking bag at inilabas ang 3 makakapal na folder. Sa isang mabilis na kumpas ng kanyang kamay, inihagis niya ang mga dokumento pa itaas. Ang hangin mula sa mga malalaking bentilador sa loob ng hall ay tumulong upang ikalat ang libu-libong piraso ng papel. Tila naging isang ulan ng puting niyebe ang buong hall, ngunit hindi ito niyebe. Ito ay ang ulan ng mga resibo. Ang ulan ng bawat gamot na hindi binili, bawat gatas na ipinagkait, bawat pekeng pirma sa PhilHealth, at ang mga ebidensya ng mararangyang hotel na pinuntahan ni na Maverick at Mireya. Basahin ninyo. Sigaw ni Mara sa mga bisita na ngayon ay kanya-kanya ng pulot sa mga papel. Basahin ninyo ang bawat sentimong ninakaw ng asawa ko sa mga anak niyang nag-aagaw buhay. Basahin ninyo ang halaga ng bawat pagtataksil na ginawa nila sa loob mismo ng bahay ko. Ang bulungan ng mga kapitbahay ay naging isang malakas na hiyaw ng paghatol. Ang mga taong dati ay nakikinig sa paninirang puri ni Magdalena ay ngayon ay nakatingin sa matanda nang may pandidiri. Isang matandang babae sa unahan ng tumayo at dinuraraan ng sahig sa paanan ni Magdalena bilang tanda ng matinding pagkamuhi. Sa gitna ng kaguluhan, sinubukan ni Mireya na tumakas patungo sa pinto, ngunit hinarang siya ng mga kababaihan sa barangay. Ang kanyang mamahaling bestido ay tila naging isang basahan sa paningin ng lahat. Sa tindi ng desperasyon, lumingon si Mireya kay Maverick at sinigawan ito. Ikaw ang may kasalanan nito. Ikaw ang nagsabing tanga ang asawa mo at hindi niya malalaman ang lahat. Ikaw ang kumuha ng insurance, hindi ako. Isang malakas na sampal ang dumapos sa mukha ni Mireya. Mula mismo kay Maverick, sa kanilang pagbagsak, nagsimula silang mag-away at magsisihan na tila mga asong nagkakagatan sa gitna ng lansangan. Ang kanilang pagmamahalan na ipinagmalaki nila ay naglaho ng parang bula, na iwan lamang ang kanilang tunay at pangit na anyo. Isang golden moment ang nabuo nang lumakad si Mara patungo sa noy ng kanyang mga anak. Dinampot niya ang isang resibo mula sa sahig. Ang resibo ng kauna-unahang gamot na binili niya gamit ang sarili niyang ipon. Tahimik niya itong itinabi sa maliit na kamay ng kanyang sanggol. Ang kanyang mga mata ay hindi na naglalabas ng luha. Ang bawat patak ay napalitan na ng isang matibay at malamig na determinasyon. Attorney Mael, gawin mo na ang dapat mong gawin. Ang utos ni Mara. Lumapit ang 2 pulis na kasama ni Mael. Ang tunog ng mga posas na nagkakakiskisan ay bumasag sa huling pag-asa ni Maverick. Maverick Salvador, ikaw ay arestado sa kasong insurance fraud, falsification of documents at child abandonment, ang seryosong boses ng pulis. Habang hinihila si Maverick palabas ng hall sa ilalim ng mga pangungutya at hiyaw ng mga tao, si Magdalena ay napaupo sa sahig, umiiyak at nagmamakaawa, ngunit walang isang kamay na humawak sa kanya para tulungan siyang tumayo. Sa gitna ng katahimikang biglang bumalot sa paligid matapos ang gulo, biglang tumunog ang cellphone ni Mara. Ang tunog ay tila isang malakas na kampana sa gitna ng isang libing. Mabilis niyang sinagot ang tawag mula sa ospital. Mrs. Salvador, may milagro pong nangyari. Ang nanginginig na boses ng doktor sa kabilang linya. Ang mga bata, ang kanilang mga baga ay biglang lumakas. Hindi na nila kailangan ng makina para huminga. Maari na silang makalabas sa longkin. Ang microtension sa pagitan ng tagumpay at ng kalusugan ng kanyang mga anak ay tila sumabog sa dibdib ni Mara. Napaupo siya sa entablado, yakap-yakap ang sarili, habang ang ulan ng mga resibo sa paligid niya ay tila naging mga talulot ng tagumpay. Ngunit paano itatayo ni Mara ang kanyang buhay mula sa mga abo ng kanyang nawasak na pamilya, ngayong siya ay ganap na ng malaya?
Ang bawat pirma mo sa mga dokumentong ito, Mara, ay hindi lamang tinta sa papel. Ito ang huling hininga ng iyong pagiging biktima at ang unang tibok ng puso ng iyong kalayaan. Ang mahinahong tinig ni Mael ay nagbigay ng isang uri ng kapayapaan sa loob ng malamig na pasilyo ng gusali ng korte. 6 na buwan na ang nakalipas mula nang sumabog ang iskandalo sa binyag, ngunit ang bawat alaala ay tila nakaukit pa rin sa dingding ng isipan ni Mara. Ngayon, suot ang isang simpleng asul na blusa at maayos na nakapusod ang buhok. Nakatayo si Mara sa harap ng pintuan ng silid hukuman. Ang kanyang mga mata ay hindi na namumula sa pag-iyak. Sa halip, ang mga ito ay tila mga hiyas na pinatigas ng apoy ng pagsubok. Habang naghihintay silang tawagin, isang anino ang dahan-dahang lumapit sa kanila mula sa dulo ng pasilyo. Si Magdalena. Malayo ang itsura nito sa marangyang gintong bestida na suot nito noong binyag. Ngayon, ang kanyang buhok ay may mga puting hibla na hindi na naasikaso. Ang kanyang balat ay kulubot at ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Sa kanyang paglalakad, tila bitbit niya ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Mara, anak, ang nanginginig na tawag ni Magdalena. Nang walang babala, lumuhod ang matanda sa harap ni Mara. Ang kanyang mga tuhod ay tumama sa matigas na tile ng sahig ng walang pakundangan. Ang tunog ng kanyang pagluhod ay tila isang pagkilala sa kanyang pagkatalo. Maawa ka sa anak ko. Si Maverick, hindi niya kakayanin sa loob ng kulungan. Bawiin mo na ang mga demanda. Nagkamali siya. Alam ko. Pero sapat na ang kahihiyang tinamo namin sa buong barangay. Isipin mo ang utang na loob mo sa akin. Ako ang nagbayad sa libing ng nanay mo nung wala kang kapira-pera. Tumingin si Mara sa kanyang dating biyenan. Naramdaman niya ang isang pamilyar na kurot sa kanyang puso. Ang lumang pakiramdam ng obligasyon na dati ay nagpapaliit sa kanya. Ngunit tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na nagtrabaho ng husto. Ang mga kamay na humawak sa mga tubo ng kanyang mga anak. At ang mga kamay na ngayon ay may hawak na panulat ng katarungan. Dahan-dahang inabot ni Mara ang braso ni Magdalena upang patayuin ito. Ngunit hindi siya pumayag na muling makulong sa mga salita nito. Mama, ang utang na loob ay binabayaran ng paggalang at pasasalamat, hindi ng kaluluwa at hininga ng aking mga anak. Ang boses ni Mara ay malumanay, ngunit kasing tigas ng bakal. Tapos na tayo sa paggamit mo sa nakaraan para sirain ang aking kasalukuyan. Pinatawad ko na ang sarili ko sa pagiging mahina, kaya wala na akong utang sa'yo. Bumukas ang pinto ng korte at lumabas ang isang opisyal. Sa loob, nakaupo si Maverick sa upuan ng akusado, suot ang kulay kahel na uniforme. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, mabilis na umiwas si Maverick. Ang kanyang dating kayabangan ay napalitan ng isang malalim na takot at pagsisisi na huli na para sa lahat. Ang pagpukpok ng kahoy na maso ng hukom sa ibabaw ng lamesa ay naghudyat ng simula ng katapusan. Ang tunog ay tila isang pinal na tuldok sa isang mahabang kwento ng pagdurusa. Ang korte ay nagpapataw ng hatol na si Maverick Salvador ay napatunayang nagkasala sa mga kasong isinampalaban sa kanya. Bukod dito, ang ganap na kustodya ng 2 bata ay ibinibigay sa ina, si Maristela Salvador. Isang golden moment ang namuo nang matapos ang pagbabasa ng hatol. Sa labas ng korte, sinalubong sila ni Mang Mansyon na karga ang 2 bata, sina Gabriel at Michael. Ang mga ito ay malulusog na, ang kanilang mga pisngi ay mapupula at puno ng buhay. Kinuha ni Mara ang isa sa mga bata at idinikit ang kanyang mukha sa maliit na leeg nito. Ang amoy ng pulbos at gatas ay tila isang pabango ng langit na nagpabura sa lahat ng amoy ng lason sa kanyang nakaraan. Tumingin si Mara sa malayo, sa sikat ng araw na tumatama sa mga puno sa labas ng gusali. Handa na tayo mga anak.
Wala nang kukuha sa inyo. Bulong niya sa hangin. Lumapit si Mael sa tabi niya. Ang distansya sa pagitan nila ay puno ng isang tahimik na pag-unawa. Inabot ni Mael ang isang chichirya para sa mga bata. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Mara nang may paghanga na higit pa sa pagiging isang abogado. Saan tayo ngayon, Mara? Tanong nito, ang boses ay puno ng pag-asa. Sa bagong simula, Mael. Sagot ni Mara habang binabaybay ang daan pababa sa mga baitang ng korte. Ngunit bago sila makalayo, napalingon si Mara sa isang huling pagkakataon. Nakita niya ang isang pamilyar na mukha sa malayo, si Mireya, na ngayon ay mukhang gusot at naglalakad mag-isa, tila inabando na rin ng tadhana. Sa sandaling iyon, alam ni Mara na ang tunay na tagumpay ay hindi ang makitang nagdurusa ang kaaway, kundi ang makitang lumalago ang sarili sa kabila ng kanilang ginawa. Habang naglalakad si Mara palayo, bitbit ang kanyang mga anak at ang kanyang dangal, ang tunog ng kanyang mga yapak sa semento ay tila isang bagong awit, isang awit ng isang inang hinding-hindi na muling luluha ng mga resibo ng pait, kundi ng mga resibo ng pag-asa. Anong uri ng hinaharap ang itatayo ni Mara para sa kanyang mga anak at kabilang ba si Mael sa mga pahinang isusulat niya sa susunod na kabanata ng kanyang buhay? Ang bawat sugat ay nagiging peklat at ang bawat peklat ay isang mapa ng iyong tagumpay. Hindi na tayo biktima ng ating nakaraan, Mara. Tayo na ang arkitekto ng ating bukas. Ang mahinahong tinig ni Mael ay nagdala ng isang uri ng init sa malamig na hangin ng hapon habang nakaupo sila sa beranda ng tahanan ng pag-asa. Isang maliit na center na itinatag ni Mara para sa mga inang mag-isang nagtataguyod sa kanilang mga anak. 3 taon na ang mabilis na lumipas mula nang huling humampas ang unos sa buhay ni Mara. Ang amoy ng namumukadkad na mga bulaklak ng dapo at ang halimuyak ng bagong luto na kakanin ay humahalo sa malakas at masayang tawanan ng mga bata na naglalaro sa malawak na damuhan sa loob ng center sa isang dingding na gawa sa makinis na kahoy nakasabit ang isang frame. Sa loob nito ay hindi isang mamahaling painting, kundi ang lumang kwaderno ni Mara na puno ng mga nanilaw na resibo. Ito ang kanyang medal ng katapangan. Tuwing tinitingnan niya ito, hindi na pait ang kanyang nararamdaman, kundi isang malalim na pagkilala sa sariling lakas. Ang bawat resibo ay isang patunay na kahit sa gitna ng kawalan, may paraan ng isang ina para ipaglaban ang kanyang mga anak. Nabalik ang diwa ni Mara nang maramdaman niya ang maliliit na bisig na yumakap sa kanyang baywang. Sina Gabriel at Michael, na ngayon ay masisiglang 3 taong gulang na, ay humihingal sa pagod mula sa paghabol sa isang makulay na saranggola. Mama, look! Ang taas na ng lipad ni Blue! Sigaw ni Michael habang itinuturo ang langit. Hinalikan ni Mara ang mga noo ng kanyang mga anak. Ang kanyang puso ay tila isang lawa na payapa at malalim. Napatingin siya sa kabilang dulo ng bakuran kung saan nakaupo si Mang Mansyon sa isang tumba-tumba. Masayang pinapanood ang mga bata. Ang matanda ay naging tunay na lolo para sa kanila. Isang pamilyang binuo, hindi ng dugo, kundi ng dalisay na malasakit at pagmamahal. Tinanong ni Mael si Mara kung kumusta na ang balita tungkol sa pamilya Salvador. Bahagyang ngumiti si Mara, isang nangiting walang halong poot. Nabalitaan niya na nakalabas na si Maverick sa kulungan noong nakaraang buwan, ngunit wala na itong mukhang maiharap sa barangay at lumipat na sa malayong probinsya para magtrabaho sa konstruksyon. Si Magdalena naman ay nananatiling mag-isa sa kanilang lumang bahay. Inabandona na rin ni Marie Chris na sumama sa isang lalaki sa ibang bansa. Naitanong mo sa akin noon kung napapatawad ko na ba sila, Mael. Mahinang simula ni Mara habang nakatitig sa papalubog na araw. Ang totoo, hindi ko na kailangang sabihin ang salitang pinapatawad kita para magkaroon ng kapayapaan. Pinatawad ko na ang sarili ko sa pananatili
Sa dilim ng matagal na panahon, ang galit sa kanila ay hindi na tumitira sa puso ko dahil wala na silang puwang sa buhay na itinatayo ko ngayon. Iyon ang tunay na kalayaan, ang hindi na sila makasakit sa'yo kahit sa alaala. Isang golden moment ang namuo nang tumayo si Mael at tumabi sa kanya. Hindi ito nagsalita, ngunit dahan-dahan itong ipinatong ang kanyang kamay sa likod ni Mara, isang banayad at ligtas na haplos na nagpaparamdam ng suporta at respeto. Walang pagmamadali sa kanilang ugnayan. Ang kanilang pag-ibig ay parang isang slow burn na teleserye, hindi kailangan ng malalakas na deklarasyon, sapat na ang mga tahimik na sandali ng pagdamay at pagtitiwala. Handa ka na bang isulat ang susunod na kabanata, Mara? Tanong ni Mael. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng kulay kahel na langit. Kasamang isusulat ang bawat resibo ng saya, sagot ni Mara habang inilalapat ang kanyang ulo sa balikat ni Mael. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw, ang tunog ng huling-huni ng mga ibon at ang mahinang pag-ihip ng hangin ay tila isang bendisyon sa pamilyang nabuo sa gitna ng bagyo. Ang mga resibo ng luha ay tuluyan ng naging mga resibo ng pag-asa na nagsisilbing gabay para sa bawat babaeng nagnanais na muling bumangon at maging reyna ng sarili niyang tadhana.